umaga po. Welcome ulit sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rason. Pangalawang bahagi ho tayo ngayon. Bukod po sa NAIA naman at Sangley Point, isa sa tinitignan ni Pangulong Duterte bilang alternative na airport para ho sa ating international at domestic flights. Yan nga pong Clark International Airport. Kaya lang, ang marami pa rin nagtatanong, paano ba ang kahandaan dito? Dahil una, layo sa Maynila. Diba? At syempre, yung mga serbisyo pa dyan, yan ba'y ready para ho pagsagawaan ng talagang full operation ng international at domestic flights. Para maliwanagan po natin ang ating issue na yan, kasama natin ang Presidente at Chief Executive Officer ng Clark International Airport Corporation. Let's welcome to the program, Attorney Emigdio Dino Tanhuatco III. Hi, sir. Morning. Morning. Welcome. Have a seat, please. Talagang, tumatanda na ako. Kaya napapagkasama ko yung mga, puro yung mga sila Fuentebella, di ba? Yung mga nakakasama natin, mga kanilang mga, yung mga younger generation. Ang tropa ko, yung mga older generation. Pero, sir, gaano katagal ka as President and CEO ng CIAC niya? Kuya Daniel, siguro mga humigit kumulang mga almost 2 years. 2 years. Okay. So, ito ba, ano bang nagiging situation ngayon dito? Dahil alam natin, ito yung tinitignan ng matagal no? Para talagang maging alternative. Ano na ang kasalukuyan ninyong rate, yung dami ng lumalapag dito? Ang capacity ng Clark Airport is 4 million passengers a year. Okay. Now, last year, ang lumipad lang sa Clark ay 870,000. Anong dahilan? Well, una, wala ang flights. Kulang ang flights sa Clark. Pangalawa is yung connectivity ng not only Manila to Clark, but also Clark Other points. to the north. Kasi Clark has a catchment area, ang central at saka northern Luzon. Yun sana gusto natin i-target. Kasi NAIA can service the south at saka ang Manila. Correct. Clark can service this area. Kaso kulang nga ang lumilipad na aeroplano. Kaya napipilitan ng pasahero pumunta sa NAIA. Hindi, paano ba ang doon? Ano ang dahilan at yung lumilipad na aeroplano ayaw nilang gamitin? Ayaw nilang, bakit anong problema? Because of yun ngang distance to Manila or to other points? It's really an airline decision. Okay. At the end of the day, ang airline negosyo yan. Yes, so that's titingnan nila yung bottom line nila. Ang nakikita nila kasi sa NAIA, nandyan ang pasahero. Diyan sila kikita. Kaya nakikipagsiksikan sila dyan. Unlike sa Clark, ang tingin na sa Clark, walang pasahero. Chicken and egg yan. Okay. Kausap namin ng airline, sabi namin, lipad kayo ng Clark. Maluwag, maaliwalas. Sasabihin ng airline, wala naman kayong pasahero So pupunta kami sa pasahero ngayon. Oy, sakay kayo sa Clark, lipad kayo sa Clark. Ang sabi ng pasahero, wala naman kayong airline So chicken and egg. Parang wala kang airline. Hindi, wala kayong pasahero. Kasi wala kang airline. Parang, so it will start from there, pero kumusta ang facilities natin? Kasi, honestly, hindi ko pa nagagamit din talaga yung Clark. Para from point of, I'm a frequent flyer, pero I have not tried using Clark International Airport yet. Kumusta ba yung facilities natin dyan? Okay naman po. Comparable ba in terms of yung services o mas malala ba dito o mas maayos kaysa sa NAIA? Well, magiging bias po ako. Una-una, area. Ang aviation complex ng Clark Airport is 2,367 hectares. Okay. Ang NAIA is 500 hectares. So sa area pa lang, malaki. Okay. Runway, nung panahon ng ginagamit ng Amerikano yung Clark bilang isang airbase, dalawa po ang runway niyan. Parallel runway. Pwedeng simultaneous take-off and landing. So hanggang ngayon ba? Pwede pa yun? Well, yung secondary runway, na-decommission po yan. Dahil magiging taxiway yan ng bagong terminal. But yung primary runway namin is more than enough to accommodate additional flights sa Clark. Pero hindi na ngayon pwedeng gawin doon yung salubungan. Yung pwede yung habang may naglaland, merong nag-take off. But just the same, malaki, Malaki po. At saka yung, because of the space,
Madami pong mga parking bay, yung tinatawag na parking bay. Yes, So paglapag ng isang eroplano, makaka-park kagad siya, makiklear kagad yung runway. Hindi kagaya po sa NAIA na pag lumapag, medyo may konting panahon bago maklear yung runway. Although alam ko ngayon, nagagawa na ng paraan ng kasalukuyang administrasyon ng NAIA. Ala naman ho mga nababakbak-bakbak na mga semento doon sa runway ninyo, kagaya ng nangyayari doon. Wala po. Ito po, trivia. Oo. Nung ginawa po ng mga Amerikano yung runway, ang iniisip po nila that Clark would be an alternative landing for the space shuttle kung sakaling magkaroon ng aberya. Kumbaga, one of the emergency landing areas. Kaya po yung quality ng runway niya, napakaganda. Makapal. Alang namang nabagsak na kay Same. Doon Ay, wala naman po. Wala pa. Gano, kasi mga... pero, sige. Alang nabagsak na kay Same, eto pala, maganda. Kung ako ho ba, mapapatay doon Pagka ho ba ko sakasakali, meron ho kaya ako makukuhang CCTV report. Bago nyo sagutin, we'll pause for a break. Babalik po kami. Ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Roson. Kasama po natin Attorney Emigdio Dino Tanhuatco III. The third na po ito. Presidente po at CEO ng Clark International Airport o CIAC. Meron ba kayong maayos na CCTV sa Clark na hindi yung sasabihin nyo, hindi ho nagana Parang nabaril ako doon. Wala ako kayo makukuhang CCTV report kagaya na nangyari dito sa NAIA. Opo, lahat po ng CCTV ay operational. Okay. At pinipilit po namin na lahat ng sensitive areas po, immigration, customs, and yung baggage claim at saka yung x-ray, dalawa ang CCTV para lahat ng anggulo. Kasi po, ayaw po namin, unang-una ayaw po namin malusutan. Under the present administration and under yung management ng airport ngayon, ayaw po natin may mangyaring hindi maganda. Pangalawa po, yung yan na pong kasama po sa serbisyo yan yung pag may nawalang gamit, pag may ninakawan. Siyempre ang pasahero, ang unang tatanungin yan is yung airport officials Yes. So we need to to be able to provide them with enough information para makita kung ano yung mga... Kasi may mga nambuburiki ng luggage. Doon ho ba? Wala bang mga insidente ng... Wala naman po dahil... yung tinutusok yung ganaganon. Tapos pag nakita mo, bakit bukas tong nakalak pero nakabukas yung luggage mo na gano'n. Ilang beses na ho ako na ganyan Kaya nga gusto ko isimento yung luggage ko pagka Naka-plastic. umaalis ako problema ho kasi yun Doon ba wala bang mga ganyan? Wala naman po. Yun ho mga laglag bala. Wala naman. Wala naman po Ilan ho ba? May reported ba kayo doon incidents of that? Nung kainitan po nung issue, Meron din. right before election, Okay. may mga cases na yung anting-anting. Yun talaga. Oo, yung mga ganon. Mga abilet po. Oo. Pero wala din naman bullet nun maituturing yun. Kasi hindi live wala namang walang pulbura. Opo. 'Di ba? Meron siya nung LED na Yung pinaka-piece pero niya. tsaka yung tingga, tingga lang pero walang wala na ring pin dahil patay na nga yun. Wala na siyang pulbura. So yun okay lang sa inyo. Opo. Pero po, ang regulasyon po is pag may... Kumpiskado pa rin. Kumpiskado. Pero hindi nyo kakasuhan yung pasahero. Papasakayin pa rin. Pero unlike a live ammunition or yung sumusubok na mag-smuggle ng mga kontrabando, yun talaga hinuhuli po yun, kinakasuhan po yun. Iba naman siguro yung mag-smuggle ka. Isang bala, smuggle mo. Parang di ba? Parang, isang bala, sino ka? Mahal man ang mabibili nun. Di ba? Parang, kumusta ho ba dyan sa, meron bang mga, kumbaga, privileges na ino-offer ngayon ang Clark? Kung halimbawa, doon ako lilipad. Sabihin, sige nga, gamit nga kami dyan nga kami lilipad sa Clark. Meron ba kaming parang, libre ka man lang ng kape, ng Daniels, may mga ganun ba, sir? Lahat po ng tao nakangiti. Hindi ba? Walang mga nakasimangot, ha? Bawal po. Bawal nakasimangot sa Clark, ha? Well,
right now, ang pwede namin offer sa pasahero is yung convenience. Dahil ang nag-time in motion exercise from arrival sa departure sa boarding 30 minutes to 1 hour ang maximum. Tapos pag nag-arrive ka 30 minutes ang labas. And then So mga pati processing mo, lahat. Oo. kasi ang counters po namin nasa 34 check-in counters. Okay. And then sa immigration po namin nasa 16. So yung pila na nababawasan dahil nasa-spread out. And then yung waiting area po namin at any given hour we can accommodate 200 to 300 passengers. And then lahat ng concessionaires nandun naman, may kape, may pagkain, may 3 VIP lounge. So yung convenience tsaka yung bilis ng pag-process. Doon naman po sa airlines, panghikayat namin, yung rates po namin sa kanila ay 30% lower than NAIA. So for example, yung pag-land nila, may bayad po yan eh. Okay. Pag nag-land ng aeroplano sa paliparan, may bayad po yan. Yung paggamit ng mga bridge, yung boarding bridge, Yes. paggamit ng mga check-in counter, yung office space, lahat po yan 30% lower than So mas mababa. Kung ako ang airline company, mas mababa ako makukuha yung Opo, yun nga pong masakit sa namin, sa revenue namin. Pero kasama sa marketing po namin dahil Yes, that's talagang we have to attract them eh. Ano na ho ba ang mga nandiyan dyan ngayon na airline na dyan sa Clark na may international flights? Opo. Actually, halos lahat po ay international. Isa lang pong domestic namin, which is funny. Kasi talaga? Clark Cebu Pacific po yun. Okay. Ang international po namin is a full service carrier. May Qatar, which goes to Doha, tapos connecting yan to US or to Europe. Emirates, which has a route from Dubai, Cebu, Clark, Dubai. Yan yung rota. So mayroong yung Clark Dubai may diretso na. May diretso na. From Clark to Dubai, diretso po yan. Emirates to Emirates. Okay. Hindi naman mga maliliit na aeroplano nila nilalagay doon. Malaki po. Yung sa May 380 na ba na lumilipad Ay, wala doon? pa po. Wala pa. Pero kaya na lumipad na 380 doon? Kaya po. Malaki pa po yung espasyo eh. Yun nga lang, ang 380 kasi ang pasahero nasa 500, 600. Oo. Baka naman po pag magsabay, maliit ang terminal po ng Clark. So, kaya nga nagsasagawa po kami ng bagong terminal. So ngayon, yung terminal po ninyo na ginagawa, kailan ho ang tapos niyan? Actually, hinintay lang po namin yung na-approve na po yan ng NEDA last year. Ngayon, from the way yung body language po ni Secretary Tugade ng kalihim ng Department of Transportation, gusto niyang pabilisin eh. Okay. Kaya kung sakali mabigyan ang administrasyon ng emergency powers, meron yatang suggestion si Secretary Tugade na i-shortcut or ipabilis yung procurement or yung bidding process. Baka pwedeng unsolicited proposal tatanggapin niya para yung red tape malagpasan. Pero ano ho ba ang budget na tinitignan na figure dyan sa terminal For the na new yan? terminal, 15 billion po yan. 15 billion. Opo. And that will increase kasi now 4 million passengers kami. Oo. That will increase the total capacity to around 16 million. Madadagdagan yung mga parking at saka yung boarding. And then may sasagawa na rin po yung second runway. Kasi na-decommission po yung isa. Yes. So ngayon, Ano ba problema ho nun? Bakit din decommission yung isa? kasi po dun po sa design na ginawa for the new terminal, yun yung magiging taxiway. Kasi yan secondary runway ginagamit ng mga Amerikano for military exercises dati. Pero hindi talaga siya ginamit for commercial operations. So na-decommission yan para maging taxiway. Pero may enough space for another parallel runway. So kung sino po ang ma-award dyan sa bagong terminal, siya rin ang magsasagawa ng bagong runway. Pero hindi ba ilang billion? 15 po. 15, di ba malaki yun? 15 billion? Actually, hindi po eh. Yun ho ba original na Yun ba ang original na talagang budget doon? Yes, sir. Ang nangyari kasi nung sa NEDA, sinabit namin sa NEDA board yung proposal. Ang sabi ng NEDA board at that time,
teka lang, mababa ang pasahero nyo. Parang masyado yatang malaki yung gusto ninyo. Hatiin natin. Okay. So ginawang may phase 1, may phase 2. But the total budget is still 15. Yung ko-construct na lang. Pero ngayon, baka mag-iba po yan. Kasi pag ang decision ni Secretary Tugade ay, hindi, gawin na lahat yan, ay matutuloy yung buo. At sana ganun eh. Ang shuttle ho ba doon? Wala bang, may mga shuttle services ba kayo doon from the airport going to, let's say, any point na pwede? Sa Manila? Oo. Meron po. Ang Qatar at saka ang Emirates, meron po silang provided shuttle service. Ang Qatar, meron silang terminal sa Trinoma at saka sa Resorts World. Ang Emirates naman meron sa Mega Mall at sa MOA. Yun po ang mga drop-off points sila tsaka... So Qatar and Emirates Opo. ang meron doon ngayon? Yung mga iba kasi, yung mga budget carrier, Yes. well, they don't have yung transportation. Although may mga bus at saka taxi service naman na available sa Kumusta ho ang frequency ng flight nung ating, kagaya nun, ng Emirates and ng Qatar? Ano ang frequency Daily ng flight? po yan. So may daily sila? Daily sila. One flight daily lang? One flight daily. So isang paalis, isang may pabalik? May pabalik po. So, ilan ho yung pabalik? Isa lang po. Isa lang Bale, din. Isa papunta, isa pabalik. Tapos alis. Darating ng 9:30, aalis po siya ng 10:30. So, yun yung okay. Qatar. Ang Emirates naman 6 o'clock. Darating ng 6, aalis ng 6 a.m. 8. PM po. 6 p.m. 10 o'clock yung Qatar, 10 a.m. Yung Emirates. Dubai lang ba ang ano nyo? Opo. Kasi nag-Emirates ako eh. Qatar di ko pa natatry. Ilan ho ba na ang nakatakas na mga fugitives dyan sa Clark? Bago nyo sagutin, we'll pause for a break. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Roson. Tsaka pa rin po natin Attorney Emilio Dino Tanhuatco III, ang Presidente po at CEO ng Clark International Airport or CIAC. Wala naman hindi naman ba nagiging poslitan yan ng mga fugitives? Hindi naman po. Wala ba mga kaso po na ganun doon sa inyo? Wala po. At saka kung meron, ay sigurado mahuhuli po yan. Dahil, ano po ang instructions po sa amin ni Secretary Tugade is to treat terrorism and crime with exaggeration, na wala siyang problema kung maging OA po ang ang sabi ko naman sa mga taga sa airport, maging tayo OA, pero dapat not at the inconvenience ng pasahero. Yung may balanse po yan eh. Kaya medyo strict, actually stricto po ang stricto po ang Clark. Yun bang pagiging presidente niyo diyan at CEO? Ano bang diyan? Appointed ba kayo? Kayo ba ano bang status ninyo? Ang ano po Kasi hindi pa kayo natatanggal eh. Nagbago na ng administrasyon. Paano ho bang ang ang airport kasi yung SIAC. Yan ay GOCC, Government Corporation. Yes, oo. May board po yan. Okay. Ang board, ina-appoint po ng presidente yan. Presidential appointee. Okay. And then among the members of the board, they will elect a president. Okay. So ngayon, wala pa pong na-appoint na bagong board. So, well, nasa holdover capacity pa kayo, ganun Opo. ba? Pero pwede rin naman kayo ma-retain. pwede rin po. Tayo naman ay mabuting sundalo kung ano sabihin. Ano ka ba ni President Aquino? Second cousin po. Second cousin. Hindi ka naman napapaginitan ngayon. Hindi pa. Hindi pa naman. Hindi pa naman. Wala naman mga parang Nag-intriga dyan. bulong-bulong, nangintriga na, ito pala, pinsan pala niya. Ano ang pinakamagandang nagawa nyo sa CIA? Dito sa SIAC? Kasi po nung Yung pwede nyo ipagmalaki kay President Duterte, Mr. President, kahit naman ho paano, hindi naman ho ako nagnakaw dito. Konti lang. Parang may mga tipong gano'n. Ano ba ang pwedeng ipagmalaki? yun po, siguro is yung paglinis po ng Hindi ko sinasabi na corrupt. Ba't marami ba doon? Marami bang loko doon? Yung dumating kayo, marami bang Well, hindi naman po. May pailan-ilan po. May natanggal kayo nung sa term ninyo? Meron, hindi po natanggal, pero inayos lang po yun kasi sabog po yung organisasyon dati. Dahil hindi nga napapansin ang Clark. Kaya, kumbaga, hindi nabibigyan ng focus.
yung pinaka-organization niya, medyo sabog. Kaya yung ibang tao, walang ginagawa. Hinintay lang nila yung sweldo nila, 15, 30. Kaya lang, nung pagpasok ko, sabi ko, ibahin natin yung style. Kasi sabi ko, pag pumasok ng airline dyan, at hindi tayo handa, tayo naman yung mapapahiya. May mga duty-free shops din ba doon na, na maayos naman ang tinda, hindi naman 2 pirasong tsokolate lang. May tinda naman doon sa loob. Meron po. So, parang kasi naghahanap po ako ng reason para yung mga kababayan natin, yun ang gamitin. Kasi ito, o kaya ito namang mga airline, Pumunta po doon. Pumunta naman sila doon dahil ano ba ang major na reason nila talaga yung transportation? Paano ba? One is in transportation po. Ang mindset ng airline is that Clark, magsaservice siya ng pasahero ng Manila. Kaya dapat meron kang connectivity. Yes. Although maganda na yung NLEX, kaya lang yung EDSA talagang dyan tayo magdudusa. Kaya yung sinasabi nila magkaroon ng rail from Manila to Clark, Okay. malaking bagay po yun. Ano ba yun? Malapit ba sa katotohanan yun o yun parang wishful thinking? Alam niyo po, that rail, hindi pa po ako nasa airport. Pinag-uusapan na po yan. Yeah. So, sana with the political will itong administrasyon, ay may sagawa na po yan. Isa pa yung connector road, yung NLEX, SLEX. Although nakakontrata na yan, ang alam ko po 2 years pa po yung magagawa. Ang sa amin naman is, kung gagawa rin kayo ng rail, ituloy na hanggang north. Para yung mga taga Baguio, taga Tarlac, taga La Union, meron din silang pwede papunta sa Clark. Yun, makikita na ng airline yung buong picture na ang Clark may access sa North, may access rin dito sa Manila. Bakit parang kulang kayo ng promotion? Na para at least yung Clark makita na ay pwede naman ano ba yung mga may biyahe sa Clark kasi ang isang nagiging problema yung awareness sa napapansin ko lang parang kulang kayo sa ganun. Actually po yung naging problema namin sa marketing, although ngayon medyo heightened yung marketing namin. We attend mga route conferences. Yan po ay mga parang get together lahat ng airlines sa buong mundo. Tapos you're given 20 minutes to talk to them. Parang speed dating ng airline yan So dapat in 20 minutes, maibenta mo yung airport mo para lumipad sila. Pero yung gastos po Ang pinakakita revenue ng Clark, ng airport, is yung operational revenue niya. Yung nakukuha namin sa landing and parking fees. Pero yun nga, dahil nagbaba kayo. Break even lang po kami. Kaya wala po kami panggastos, pang capital, pang mga infrastructure. Tapos yung marketing expense po namin, although ngayon inaayos namin, napakaliit dati, pinapalakihan po namin para makapag-market. Pero yun nga ang hirap dyan is, you market, you attend conferences, you meet with the airlines, but at the end of the day, ang airlines, kung sabihin na, hindi, walang kita dyan, walang pasahero dyan. Talagang dito sila sa... Hindi ba mahina ang convincing power ng marketing ninyo pagka gano'n? Ay, mabuti naman, magaling naman po. Yun nga lang po, akala ko dati madali. Mas mahirap pala sa panligaw ng babae yung pangligaw ng airline. Parang mas marami na kayo napasagot kaysa sa mga airline. Parang... Pero yung bang mga pasahero, ano ba yun? Totoo ba yun may mga incentives para sa kanila? Mayroon bang libre man lang sa tax, travel tax dyan? Well, yun ang proposal po namin sa government ngayon. Okay. Kasi ang travel tax, binabayaran ng pasahero yan para mapunta sa Department of Tourism to promote tourism. Ang sabi namin, baka naman pwede sa Clark, i-waive muna yan. Kasi that's 1,600. Kasi sa pamilyang 5. Di pang na nila yan Pang accommodation, pang shopping, pang kain. Malaking bagay po yan. Pero so hindi pa mangyayari yan? Dadan pa po sa Kongreso dahil, yung pag-waive noong travel tax para dyan sa inyo. So for the meantime, wala kang incentive na mai-offer sa mga passengers? Wala pa po. Yun nga lang, right now it's really the convenience at saka yung pagka may aliwalas ng airport. Kasi to be able to waive certain fees, kailangan may permission kami sa
sa government. Baka makuha po kami kung Oo, kung basta na lang nyo tatanggalin. Hindi naman ho mga mahal yung mga, like halimbawa, may mga parking fees bang ano dyan? ay sa kotse po. Oo, sa Ano po? sasakyan. 30 pesos po ang parking. Meron na din ba kayo dyan mga park and fly? Meron po. Mga Meron ganun. po. So, meron ng mga ganyan na services dyan. Opo. Park and fly. Tapos meron na bang malapit na hotel o may hotel na ba sa loob Ay, ng madami po. airport? Sa loob kasi ng Clark Freeport, 4 pong malalaking hotel dyan. And then even, let's say, within the vicinity ng Angeles, ang dami po, almost 100 hotels po. Kasi ano yan naging activity dati ng mga Amerikano, nung pag-alis po nila, yung iba, nagtayo na ng mga restaurant doon, mga hotel. So, ano siya, bustling community siya. And then, you have 3 of the large mall operators within 10 minutes from the airport. So, ano po siya ano na siya? Self-sustaining community na siya. So ngayon, ang isang tinitingnan pinakamalapit na mangyayari dyan ay yung paggagawa ng terminal. Apo. Bagong terminal. Gaano katagal ho gagawin yun? After na ma-release, Mga 2 to 3 years po. wow, 2 to 3 years terminal na yun. Bagay. Medyo madali-dali na lang din yung 2 to 3 years na yun. Anyway, ano ho ang pwede ninyong ay pang-anyaya sa ating mga kababayan na kaya lang problema kasi ganito eh. Kahit yung sila sabihin nila, wala namang flight. Di ba? Parang, paano kaming lilipad doon? Wala namang flight doon. Dalawa. Tapos pagdating ng hapon, wala. Tapos siyempre, yung oras pa. Umaga tsaka gabi lang kayo lumilipad. Yung in between sa hapon, wala. Domestic flights nga man lang sana. Tingin ba ninyo kayang ano yan ng presidente na unahin natin lahat ng domestic flights wala na dyan sa Maynila, dyan kayo lahat sa Clark? Actually, meron na po. Meron na pong direktiba through Department of Transportation. Mangyayari ho ba yan? Ano po mangyayari po? Dahil nakikipag-usap na kami sa mga airlines at pumupunta na sila sa Clark. So all domestic flights? Hindi pa all. Hindi naman. All. Pero kung all domestic flights ba dalhin dyan, kaya nyo? Depende po kung ilan. Kasi we have to look at the limitations rin po ng Clark dahil ang terminal po namin. At because of the terminal, that's gonna be the problem. Yun lang po. Ilan lang ba kaya i-accommodate ng terminal nyo? Well, 4 million per year. And So, hindi. Ibig sabihin, on average, kung halimbawa sa isang araw, ilan ang pwedeng passengers dyan na lilipad dyan sa inyo sa maghapon? Opo. Di ang ano po dyan, ang magiging basihan po is yung per hour. Kasi pag land ng isang aeroplano, dapat mag-turn around dyan in 1 hour. So ibig sabihin, pag nag-disembark siya, diyan mapupuna yung terminal. At any hour, kaya namin 200 to 300. Kaya lang, pag nagsabay-sabay na yan, diyan ang umpisa ang pila. Pero mabilis naman yung facilitation sa immigration, sa customs, or kung domestic, hindi naman kailangan ng immigration. Pero yun nga, runway, parking ng eroplano, taxiway, wala kaming problema. Yung terminal lang yung pero if it's planned, yung coordinated, kaya po kaya pong like yung hapon schedule namin, that's 5 hours. At 1 hour, kaya po namin accommodate ng 6 domestic flights. Kasi hindi naman sila gagamit ng bridge. Tapos hindi naman sila pipila sa immigration. So mabilis ang facilitation yan. So kunyari 6 per hour, in 5 hours, that's 30 domestic flights per day ang kaya namin. Pwede, domestic flights dyan siguro i-accommodate. Well, wish you good luck, sir. And siguro, baka pwede kong magpasyal doon. Ikot nyo ako doon sana. Kuhanan natin, makita namin yung mga facilities para at least mapakita naman natin, wait, this is your Clark Airport, di ba? Parang, kasi ako, I have to be honest, hindi ko pa napupuntahan yung, di pa ako nakagamit talaga ng Clark. Dahil, dati nun, balita ko, maraming ano daw dyan. Marami kang dadaanan bago ka makarating doon. Biyahe, di ba? Mga pangitain. Pangitain. Wala na mo ba ngayon mga ghost doon? Wala na. Wala namang babae nakaputi. Well, wish you good luck, sir. Ha? Maraming salamat po. And looking forward na
Magkaroon ng ano yan, katuparan. Attorney Emigdio Dino Tanhuatco III, President and Chief Executive Officer ng Clark International Airport Corporation. Dito lamang po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Yung maganda na picture.